na ginagamit po namin sa church. Ang church po na ito ay also an affiliate of Global Search under Dr. Greg Lyons. So, meron po kami ilang mga ministry. Ang isa po ay tinawag po namin Honest Deceivers Ministry, a magic ministry that we can use para i-share ang gospel sa mga bata. Kaya ito po sila, kasama po nila ay kaibigan ko pong pastor, Pastor Rodel Macale. Siya po ay mag-mission, kasama po yung may bahay. Dito po kasama palagi asawa eh. Yan. Sila po ay mag-mission, mamaya i-represent naman nila yung ministry nila. Sila po ay papunta ng Sierra Leone, Africa. And we are going to pray for them. And CBC will, tayo po yung mga missions minded. So we will be also having a share of seed of money sa kanilang i-raise na tentative line po nila by April. So, panoorin po natin to. Baka gusto nyo po magamit sa ministry niyo sa inyong churches, you can inquire to them at yung training nito ay for free. Okay? Sige po.
Kala nyo yan po yung honest deceiver. Yan po isa sa mga ginagamit natin di sa Global Search para magkaroon ng creative evangelism. So kung gusto niyo pong magkaroon ng ministry na ganito, ay kayo po ay pwede pong mag-inquire kay Pastor Rodel. Siya po yung Vice President po dito sa Philippines. Ang presidente po niyan ay yung manugang ni Dr. Greg Lyons, si Dr. Greg Buxton. Yung pangalawa po na, siguro unahin ko na po si Pastor Rodel. Pastor Rodel and Ate Grace, dito po kayo. Sila po yung matagal ko lang kakilala. Siguro since the time na kami po ay nagsama sa camp. Kami po ay mga speaker sa youth camp sa Iba Sambales. Yung malaking camp doon. So pwede rin po kayo mag-avail ng camp. Mamaya magpalisa lang po kayo sa baba sa GLU. Para po kung gusto nyo pong mag-avail ng youth camp ay na free. Take note po, yung youth camp sa Sambales ngayon ay wala pong bayad all year round. Pwede nyo po siyang i-maximize from January 29 hanggang October, I think. No? So, free po yun sa yung mga churches. Sila po no, ay kaibigan ko po na bagaman malungkot dahil siya po ay pupunta na sa cross-culture mission. Sa po'y pupunta sa Sierra Leone, Africa. Gusto lang po natin maging bahagi sa ministry po nila na gagawin. So gusto ko lang po bibigyan ng isang maiksing pagkakataon sa Pastor Rodel para i-present yung gawain sa Sierra Leone. And mamaya, we will pray for them. I'll be asking mga CBC pastors to pray for them. Magkaroon po tayo ng seed offering sa kanila pong gagawin sa Sierra Leone. Malaki po ang kanilang gagawin doon. Pero so much no more, ayoko po ako mag-present. Basta baka ako pumunta kasi Sierra Leone eh. Maraming salamat, Dr. Ron Lim. Sir, good evening po sa ating lahat. Once again, my name is Pastor Rodel Macale. I'm a pastor of Community Baptist Fellowship sa Marikina. Hindi ko po nais na kunin ang mas mahabang oras dahil alam ko po marami pa po tayong gagawin. Now, I just want to present my ministry and my future ministry in Sierra Leone, Africa. But before that, gusto ko pong i-share din na maiksi lang. Bilisan ko lang po yung aking life testimony kung paano po ako dinako dito ng ating Panginoong Jesucristo. Sa slides ko po, may pakilala ko po muna yung family ko, which is si Grace po, yung aking wife, at yung aking tatlong anak na si Sean, Lucas, and Samantha. Si Sean po ay 11, si Lucas ay 8 years old, si Sam ay 6. Yan po. At next slide po. Ako po ay dating gangster o yung kilala po kayo mga sakit ng ulo na kabataan sa inyong mga lugar. Marahil ganun po ako, and I can say that mas malala pa po siguro sa kanila dahil kilala ko po ang sarili ko, alam ko po ang mga nagawa ko before, at yan po yung aking mga previous na larawan. Pero when I met Jesus Christ in year 2007 sa lugar po ng Iba Sambales Highlands Camp, the Lord gave me a mission. Binigyan niyo po ako ng mission sa buhay. Imagine, from that camp, ako po ay naligtas, ako po ay nabago, na-train sa church na aking kinabilangan, and I be able to maging isang volunteer din po sa camp. Nagsimula po sa security, naging camp director. Until now, ako po ay nagka-camp director sa camp, naging camp speaker. At yan po yung mga bagay na pinaggamitan po sa akin ng Panginoon sa lugar ng camp. And hindi lang po yan, next slide po. Ako po ay nag-ministry unang-una po sa lugar ng Makati. Year 2009, na-involve po ako sa pinakaunang church planting effort na NFD style ng Global Search sa lugar po ng Makati. And year 2010, ako po ay isinend out ng aming pastor. Actually, kasama po yung aking wife doon. Magkaibigan pa lang po kami that time. Sinend out po kami sa lugar ng Mandaluyong. Ito po ay na-establish year 2010. Iyon po yung ikalawa naming church planting effort. Ikatlo po is yung tumulong po kami sa lugar ng Marikina year 2015. At ito rin po ay nag-establish. By the way, bawat church po ay nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na mag-impart po ng ating mga natutunan
at makapag-train po ng mga leaders. In fact, sa Mandaluyong po, meron na rin po naging pastor na aming mga na-train. At dito po sa Marikina, I think 3 na po yung ating na-train na naging pastor din po, purihin ng Panginoon. And year 2020, ako po ay kinausap ng Panginoon na hindi lang basta tumulong sa church planting, but mag-church plant ng sarili ko pong church. At ito na po yung aming sinimulan, year 2020, kasama po ng aking team. Yung dalawa po dyan ay pastor na rin po ngayon, yung dalawang nandito sa gilid. At yung isa, ang aming music future pastor. Yung isa po dyan ay nag-church plant na rin po out of our church. Dito po. After po namin mag-launch ng 2021, 2002, nag-decide po, 2003, sinend out po namin, nag-decide po siyang mag-church plant din po. Nang na-train po siya kasama ng team from our church. So matotal po, ito pong amin pong gagawin ay pang-5 effort na po kung kami po ay lalabas mag-asawa upang mag-mission. Purihin po ang Panginoon sa bagay na yan. Ito po yung building na ipinrovide po ng Panginoon sa aming simbahan. Ito po ay nabili namin year 2023 sa kabutihan po ng Panginoon. Nabili po yung building na yan para po sa simbahan. Purihin po ang Panginoon para dyan. At ito po yung aming congregation sa church. At ako po ay GLU graduates din po, year 2013. Si Mrs. po ay nauna lang sa akin ng 1 taon, pero sabay kaming nag-aral. Nauna lang siya graduate. Year 2013 po, ako ay nakagraduate sa bachelor degree. At ito po, na-train din po ako ni Dr. Mark Boxton at ni Dr. Greg, kaya po sobrang blessed po na matuto po sa mga taong ito. May ginais pong ipakita na video kasi last October po, nag-initiate po kami ni Mrs. na mag-raise ng fund for us to survey the land na nais po ng Panginoon na aming puntahan. Gusto ko pong ipapanood sa inyo muna ito. Stepping into this land felt like stepping into another world. A world filled with challenges, but also with so much hope. We saw people living with so little, yet smiling with so much joy. And we met pastors, faithful servants of God, who continue to preach and disciple their people, even without much support or resources. Their faith humble us, their passion challenge us, and their need remind me why God called us here in the first place. The harvest here in Sierra Leone is truly great. Many are hungry for the truth. Many are open to the gospel. But the workers are few. That's why I believe God is calling us to come back, to help equip local leaders, to disciple believers, and to reach more people with the message of Jesus Christ. But we cannot do this alone. We need your prayers, we need your partnership. Together, we can strengthen churches, train pastors, and bring lasting hope to this nation. My prayer is that the Lord will touch your heart, pray, to give, or even to grow. God is moving in Sierra Leone, and He is inviting all of us to take part in what He is doing. Will you join us? Together, let's bring light, hope, and Jesus to Sierra Leone. Pray
po ang Panginoon. Ang Sierra Leone po ay makikita natin sa West Africa along Atlantic Ocean. Meron pong mapa dyan para ma-picture out nyo lang po kung asan po yung bansang ito. Dahil nung unang beses po namin ito narinig, di rin po namin alam kung nasan siya. Pa-slide lang po. At ang kanyang capital city ay ang Freetown, na kung saan po pag kayo ay nagpunta roon para po kayong babalik sa 1970s. Sapagkat sobrang hirap po ng bansang ito at wala pong fast food, walang mall. Mahirap po ang kuryente, anumang oras pwedeng mawala, pwedeng bumalik. Ganon din po ang tubig, napakarumi. Kaya po, even yung pang toothbrush, pang iluto, sometimes yung iba pang paligo talaga nila kailangan naka-filtered pa or mineral water po. Dahil napakarumi po ng kanilang tubig hanggang sa ngayon. Ang population ng bansang ito ay around 8 million people. Maliit lang ang bansa pero malaki kahit paano yung population niya kumpara sa ibang bansa sa Africa. The country also suffered from the Ebola outbreak year 2014. Libo-libo po ang namatay. Sierra Leone also went through a devastating civil war from 1991 to 2002 that left deep wounds. Napakarami po rin ang namatay at dahil po sa civil war, marami po yung lubos na naapektuhan. Kung pamilyar po kayo sa movie ng Blood Diamond, next slide po, na pinabibidahan ni Leonardo DiCaprio, doon po yan sa Sierra Leone mismo. Kung iisipin natin, dapat mayaman yung bansa dahil marami silang diamond at dahil sa Blood Diamond na nakita nila, pero hindi po. Dahil until now, lahat po ng mamamayan ng Sierra Leone, yung mindset nila is para silang until now iniisip nila they are slaves in their own country. Lahat po, karamihan ng mga business owner doon ay kundi Lebanese, Chinese, mga foreigners po. At napakababa po ng pasahod. Next slide po, yung minimum wage ng mga Sierra Leoneans ay nasa 800 leons lamang po per month. Kung i-convert po natin yan, is around 2,000 pesos sa pera natin sa isang buwan. At yan po yung pinapasahod. Kaya po matindi po until now ang gutom sa lugar ng Sierra Leone. At hindi lang dyan, makikita natin yung extreme poverty and lack of education and limited healthcare. In fact, pinapayuhan po kami ng local pastor na na-meet po namin doon na hanggat maaari, huwag mo ditong pag-aralin ng iyong anak. Kasi sasama po namin yung 3 bata eh. So good thing po dahil naka-homeschool sila sa AC Curriculum, kaya kahit po mag-Sierra Leone kami, ay makakapag-aral po silang maayos. Sa mga tirahan naman po nila, ay traditional village house in Sierra Leone are primarily constructed from locally available natural materials. Yan, mga ganyan po. Nakita po namin yan. Itinatayo nila yung mga bahay-bahay sa mga villages gamit po ang mga putik. At ang kwento ng isang pastor, kapag umuulan, expect na lang nila, pag sumobra na yung basa, ay babagsak na lang po ang bahay. Doon sa city, na able sila na makapagpatayo ng bato kahit papano. Ito po yung statistics. Major are Muslims, about 78% sa bansang Sierra Leone. Christians make around 21%. There are still many who practice traditional African religions. Pero the good thing po, even majority ay Muslim, na witness po namin na nagkakaroon po kahit papano ng good harmony between Christian and Muslims. They are open. Kung gusto mong mag-share ng gospel sa kanila, in fact, yung video po na napanood nyo kanina, may isang part po doon na kami po ay nasa ilalim ng puno at ang likod namin ay ang Muslim mosque. Yung community po na iyon ay Muslim community na ang aming mga nakausap yung kanila pong mga elders. At sa kabutihan ng Panginoon, lahat po ng nakausap namin ay tumanggap sa Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. At nag-request pa po sila. Ang sabi po ng isang elders doon, hindi po yung chief medyo tahimik po. Medyo yung mukha niya, nakakatakot eh. Kasi parang hindi siya ngumingiti. Pero iba yung sinasabi niya sa itsura niya, na parang sinasabi niya, welcome kayo dito, masaya kaming bumisita kayo. At ang sabi ng isang elder, pwede niyo ba kaming tulungan na magkaroon ng church dito para matulungan kami? Imagine, Muslim village po na nag-request
na magkaroon po ng gawain doon sa lugar nila. Religious tolerance in Sierra Leone is a country known for its religious tolerance with Christians and Muslims living in harmony. Interfaith relations, ito po, it is a common for Christians and Muslims to marry. Both groups often celebrate holidays from the other faith. Ito po ang isa sa problema din eh. Dahil po yung may mga nasisave pong Muslim na nagiging pastor, na witness po namin. In fact, may GLU na po tayo sa Sierra Leone, starting lang po noong last January. At may isang estudyante po doon na meron po siyang 2 asawa. In fact, yung isa, parang hiniwalayan niya na before, pero dahil nga po may previous silang pagsasama, parang nagre-reklamo yung isang asawa niya na dapat pabayaan niya na yon, or hindi niya pinahayaan na mag-enroll yung isang babae. Pinipigilan niya po. So, na-witness po namin na ganun po yung nagiging problema ng mga nagiging Kristiyano po and even pastors. Syncretism, many people blend Christian or Islamic beliefs with traditional indigenous practices. In fact, meron po yung tinatawag na FGM or female genital mutilation. Ito po ay, next slide po, ito po ay normal sa kanila. Edad 7 years old and up, mga babae po, sila po ay dumadaan sa ganitong tradisyon sa Sierra Leone until now. At tinatanggalan po yung babae, yung bata, ng parte ng kanyang ari para ito po ay maging parte ng kanilang society. Ang problema po, marami po ang nai-infect. Nagkakaroon ng infection at namamatay. Kaya kung makikita niyo po yan sa Google, ito ay gusto ng iba ng mga tao doon. Pero tuloy pa rin po yan. Next slide po is yung Sierra Leone has prominent and influential secret societies. They perform demonic acts, mga rituals. Matatapos na po ako, sila ay ginagamit po ng ibang mga may impluwensyang tao, pumupunta sa kanila kapag nais nilang magkaroon ng special mga orasyon. Like, halimbawa po ako ay isang politiko at nais kong humusay sa aking pagsalita. Ito po ay dadasalan nila at ang nakakatakot po dito, sila ay kumukuha ng mga bata from villages. Isang bata kukunin nila at kung parte po, depende po sa parte ng katawan, ang kwento po sa amin, kung gustong mahusay magsalita, puputulan ng dila at meron po doong lutuan kung saan ginagawa nila ng kanilang demonic act na hanggang ngayon po ay talamak po. So ang nakikita po namin dito is malaki po ang talagang pangangailangan ng bansang Sierra Leone pagdating sa salita ng Diyos dahil yung 21% po ng Christianity percentage na nakita natin ay hindi pa po talaga ganun sila kalalim pagdating sa Panginoon. At kami po, tinawag po kami ng Panginoon upang maglingkod, mag-train sa bansang iyon, mag-plant ng churches at ang aming pong panawagan, nagpapasalamat po kami dahil kay Pastor Ron ay inimbitahan po kami upang ibahagi po ito at magkaroon ng partnership with other churches nang sa ganon sa aming pagpunta alam namin na mayroong mga taong nananalangin po para sa aming pamilya. Dahil nakita po namin as we go there, hindi po talaga madali. Well, ngayong gabi po, nagpapasalamat po ako for giving me a time to present this ministry. 50 years po, sobrang nabe-bless po kami. Ganina nakaupo pa lang kami dahil ang church ko po ay 4 years pa lang po ngayon. And I try to calculate po kung for the next 50 years o 46 years, ako po ay 83 na kung loloobin ng Panginoon. Parang ini-imagine ko po na maging ganito rin po ang aming ministry. Kaya sobrang nakaka-bless po even yung mensahe kanina. Purihin ng Diyos. Maraming salamat po. Baka tingnan ko si Ate Grace. And then, hilingan ko po si Pastor Jesse ulit, at saka si Pastor Cesar Domingo to pray for these two missionary. Tayo po tayo lahat. Di mo biro ang cross-culture, pero kayo po ay sila tinawag ng Panginoon. Pastor Jesse, Pastor Cesar.
Samahan niyo po kami sa panalangin para po kay Pastor Makale and his wife. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay, na sa kabila po ng mga panganib na aming kinakaharap sa iba't ibang panig ng daigdig, ay patuloy ka pa rin tumatawag ng iyong mga lingkod upang dalhin sa mga lugar na kung saan sila ay tinawag mo upang maging buhay na patotoo, maipahayag ang dakilang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo alang-alang po sa mga taong nangangailangan doon ng kaligtasan. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po silang tulungan at i-provide ang kanila pong pangangailangang pinansyal sa pagtubo po doon na kung loloobin mo ay sa magaganap po sa buwan ng Abril. At dalangin po namin, Panginoon, na habang sila ay naghahanda, ay patuloy niyo rin po ihanda ang kanilang puso at isipan sa ministry na kung saan ay magkakaloob niyo po sa kanila. Nasaksihan po namin sa pamamagitan ng video ang magandang response ng mga tao doon, nawa ito ay manatili hanggang sa makapagsimula si Pastor Makale and Grace kasama ang kanilang mga anak doon sa lugar na iyon. Dalangin ko po, Panginoon, na patibayin niyo po at palakasin ang kanilang pangangatawan at proteksyonan sa anumang uri ng panganib, sapagkat alam po namin, Panginoon, na sa bawat pagsulong ng iyong ebanghelyo, ang aming kaaway na Diablo ay hindi po natutuwa at gumagamit po ng mga instrumento niya upang hadlangan ito. Panginoon, lukuban mo po sila ng iyong banal na dugo upang sa ganoon na hindi magtagumpay ang masamang lalang ng aming kaaway, Panginoon. Panginoon, nilalapit ko na sa kanilang paghahanda na ito, ay patuloy niyo po rin ihanda ang kanilang titirhan sa lugar at ang kanilang mga pangailangang materyal tulad po ng malinis na tubig, pagkain, Panginoon, at iba pa na kailangan pong personal. Ibang bayan, ibang bansa na kung saan ay may ibang kultura rin po at kaugalian, nawa ituloy niyo po silang makapag-adjust sa ganitong sitwasyon, Panginoon. Umaasa po kami at patuloy na mananalangin sa kanila at patuloy na hihingin ang yung blessing sa buhay ng mag-asawang nito, ang Makale family. Ang lahat po ng ito ay aking samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Lord, narinig ko po ang panalangin ng Pastor Domingo at kami po ay amen sa kanyang mga panalangin. Mga pangangailangan, pag-iingat, at napakarami pang mga bagay na kanilang daratnan doon, Lord, sa mission field. But Lord, salamat kasi hindi po ito bago. Tinawag mo po si Abraham, tinawag mo si Moses, tinawag mo, Panginoon, kami sa isang lugar, Panginoon, na minsan hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Hindi namin alam, Panginoon, kung ano ang even ang aming pupuntahan. But Lord, isa ang aming alam. Ibinibigay namin ang aming buhay, Lord, sa iyo. At ito, Panginoon, ang panalangin ng Pastor Makale and Mrs. Makale na nais nilang ibigay ang kanilang buhay sa iyo. Willing magpagamit, magpahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Makapag-disciple, Panginoon, ng mga tao doon. At Lord, ikaw naman ang nangako ayon sa iyong salita that if they will go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all things, Lord, your promises, you will be with them. And thank you because we believe that you will be with them as they go to share with you. Yes. Father, we thank you and we ask this in Jesus' name. Amen. Okay, bilang part, tayo may mga kaupo na, malapit na po tayo magtapos. Bilang part, let us sow a seed of money for them. Meron lang po kami paikot na offering plate. Kung sino po maging part ng kanyang missions, you can give freely to them. Tayo po
pwede po tumugto, pwede na po natin kunin yung ating mga special offering po para kay Rodel and Grace. Pagkatapos po nito, mag-ready po lahat ng CBC Pastor. Nai-request po si Bishop Tom Arce. Ano si Bishop Tom Arce? Bishop? Muina? May request po siya na awitin ng lahat ng CBC Pastor, at least sa maraming pagkakataon ay matagal tayo hindi nagkasama-sama. Awiting pambansang awit ng buong CBC Pastor. Asan po si Pastor Tom? Siya po ay tutugtog. Ha? Laga-laga na po? Tawagan po natin si Pastor Tom, tutugtog po siya. At aawit po ang CBC Pastor dito ng The Longer I Serve Him. Request po ito ni Pastor Tom Arce. At maganda rin pong makita. Sana po may mag-take ng video, ipadala natin kay Bishop Manny. Okay po? Asan po ang CBC Pastor? Tayo po. Lahat po ng mga pastor na dyan, kahit hindi na po kayo CBC, tumanta na tayo. Oo, be open kayo ha. Kasi pagka close-minded, mahirap yan. Be open. Ayan. Lahat ng CBC and non-CBC, basta pastor kayo dyan, punta na kayo rito. Ano si Pastor Elray? Pastor Elray, saan na to? Pastor Philip, dito ka na. Papayag ba kayong hindi kasama si Pastor Roger? Hindi pwede. Hindi pwede hindi kasama si Pastor Roger.
Pastor Roger na nagbabaho. Hingan ko po si Pastor Roger and Ate Alva para po i-award po natin yung 50 na to. Katunayan na siya po yung ika-50 speaker natin. Yan. Salamat po. Di ho biro magparating ng Amerikano ng 2 sunod. Last year po ay siya po ang ating speaker. Ngayon siya uulit. No? Certificate of recognition is given to Dr. Roger Manao for his valuable contribution as the guest speaker during Rolls BC 50th Church Anniversary. Given during Rolls BC 50th Church Anniversary with the theme From Generation to Generation, Sharing Christ's Life for 50 years and beyond. On the 11th day of January in the year of our Lord Jesus Christ. Signed, Pastor Ron Lin, Senior Pastor. Sir? Salamat po. Actually po, hindi naman po ito gusto rin po namin iparating, no, itong award na ito. Sana po ang mag-receive po ay sino po yung first 3 seniors ng CBC na nandito ngayon. Gusto po namin i-award po kay Pastor Sir na bagamat hindi po namin siya kasama ngayon. Sabi ko nga po palagi every anniversary for 15 years, kung wala pong Bishop Manny Sir na nagsimula sa CBC at wala po yung mga pastor na sumunod, ay hindi po mangyayari po na meron pong CBC Bayan. Kaya malaki po ang utang na loob natin sa Panginoon. Higit sa lahat, sa gawain po ng ito, ginamit niya ang Bishop Manny Sir. Bagamat siya'y frail and weak na ngayon, kinikilala natin siya po yung ating patriarka talaga. So, hingan ko po ulit ang lahat ng CBC, at least yung ating mga first 3 seniors natin, Pastor Jesse Arce, Pastor Roger, and Pastor Cesar, to receive this in lieu of Pastor Sir na at ibibigay po ito parating sa Amerika. 50 rin po. Ayan. Salamat po sa inyo. Again, yeah. So, alam ko, hirap po. Salamat po. Ito po, again, Certificate of recognition is given to Bishop Manuel Serna for his valuable contribution as the founding pastor of Christian Baptist Church Bayan, now known as Christian Baptist Church, given in this day, January 11, 2026, on the 50th anniversary of River of Life Christian Baptist Church. Signed, Pastor Ron Lim. Salamat po. Hawak po kayong tatlo. Ayan. Salamat po. At yan po. Ay, makakarating naman yan dahil parating pa uwi naman si Pastor Roger Manny. Ngayon po, bago tayo magbukas, tayo magbukas sa panalangin. Gusto lang po namin i-promote yung GLU sa baba. Gusto niyo po mag-enroll, pwede po kayo mag-enroll sa baba for online class ng GLU, Global Life University. Tayo po ito ba yung lahat at tayo po ay mananalangin. Pagkatapos po nito, magpipicture na po tayo dito. Pwede po ba kumawag tayo sinaman tayo, CBC? Dito na lang po, no? Na tayo nakasi dito. And then, we are, sasabihin ko natin, we are CBC. Ayan po. Okay po? Sige, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po ng marami 50 years. Iba sa aming Panginoon, hindi pa pinanganak nang itayo mong gawain na ito. But from generations to generations, family upon family, community upon community, nations upon nations, naabot po ng bunga ng CBC. Mayroon sa Korea, sa United States, mayroon sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Salamat po sa iyong pagtawag kay Bishop Manny Serna
sa legacy na kanyang iniwan sa amin. Planting more churches sa iba't ibang dako. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat Christian Baptist Church. Ang iba ay napalitan ng pangalan, ang iba ay nandun, Panginoon pa rin natatak ng pangalang CBC. Pero hindi po namin kayang i-ulit sa isipan man lang o sa aming pong mamuhay na kami po ay naabot ng CBC Bayan. At ang aming mga iglesia ay bunga ng pagpapagal ng mga pastores, na bunga ng Christian Baptist Church. Salamat po sa buhay ni Pastor Roger, Sister Alva, mga CBC pastors. Salamat po sa kanilang mga buhay. And Lord, salamat po din sa pagmamahal po ninyo sa iglesia ito. Ang Christian Baptist Church Bayan, ngayon ay River of Life Christian Baptist Church. Salamat po sa blessings po ninyo. Salamat po sa favor po ninyo. Salamat po sa maraming mga taon pa na ibibigay niyo po sa gawain po ito. At ang aming panalangin, Panginoon, patuloy namin may bigay ang ilaw ng Panginoong Kristo sa iba't ibang henerasyon. Sa pagkataas kamay ng iyong walang kabuluhang alipin, igawan mo ang iyong basbas at mayamang bendisyon. Iligang mo ang iyong mukha at mahabag sa amin. Tanggapin natin ngayon ang pag-ibig ng Diyos. Biyaya ng Panginoong Kristo at ang pag-ibisan ng Santong Espiritu ngayon pagkailanman. Amen at amen. Let us sing, thank you Lord for saving my soul. Sing, thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Maraming salamat po. Hilingan ko po yung mga nasa side na ito, mag-compress para sa ating family picture. I know Pastor Serna will be happy to see all of you guys, bagamat wala siya ngayon. So compress tayo doon, nandiyan po sa TV, gugawa na po tayo ng picture. Lagay natin yung ating letter C sa ating puso, and then sabay-sabay nagsigaw, we are CBC. Okay. Sige po, bibidyo na po tayo. Compress po tayo, ano yung mga CBC ba? Okay. Lolo. Lolo to. Yan. Dito po tayo mga CBC. Lagyan na natin puso. Okay. Habang bibidyo po tayo. C. Ganito po. Sa puso natin. CBC. Yan. Yan. Hello. Ayun. Rehearsal po muna tayo. Testingin natin ha. On 3, sabihin nyo, we are CBC. Okay, ready? 1, 2, 3. We are CBC. Okay, sige. Hilingaw sa ating food, prayer for the food, Pastor Tom. And tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Kami po ay pinagpalang espiritual. Ngayon po ay pagpapalang ng pisikal. Dalahan po namin na mga biyayang ito na handa mo ay patuloy at magamit po ang aming lahat sa iyo. Pag sa iyo, alam, sus. okay, mga representative po, pwede po kayo pumasok sa aming holding area.
para po sa food po ninyo, yung mga representative po. Para po hindi tayo magulo. And then mga pastors, meron po tayong hinandang pagkain sa taas. Mga pastors po, sa taas po tayo. Basta yung tunay na pastor. Okay po mga pastor, doon po tayo sa taas. Habang kumakain po kayo, panoorin niyo po yung aming munting video. CBC video na. CBC. Oo. ABR natin.
representative po punta po dito sa Sunday School. And Faith Temple po, representative punta po dito sa Sunday School.